Ang galing! Ganun pala mag-open ng account sa Forex trading. Sabi sa'yo eh. Bro, may tanong ako. Doon kasi sa trading view na tinuro ni Coach Alex, na-curious lang ako paano yung red tsaka yung green. Pero alam ko, pag puro red, bagsak ata yung market. Tapos pag green naman, is tumataas yung market. Tama ba? Tama. Candlestick yung tawag sa red and green na yan. Ito naman, papapanood ko sa iyo kung paano mababasa yung mga candle na yan. Ano nga ba si candlestick? To make it simpler for you, candlestick ang tawag sa nakikita natin na red and green sa isang chart. So paano nga ba tignan ang isang candlestick? Ang candlestick ay may parts. May tinatawag tayong body at wick. Dalawa lang naman yan. Yung body ay yung solid part. Dito nakikita kung malakas o mahina kasi kitang-kita mo yung kulay ng isang candlestick. Yung wick naman ay yung manipis. Ito yung nagfa-fluctuate. Siya yung dinadaanan lang ni price pero hindi talaga doon nag-close or nag-open. Discuss naman natin real quick si bullish at si bearish. Si bullish simply means pataas. Si bearish ay pababa. Diba ang bull pag umaatake, ginagamit niya yung sungay niya pataas? Tapos ang bear naman kapag umaatake, padakma siya pababa. So yan yung jargon ni trading. Sa isang candlestick may tinatawag tayong OHLC. It means opening, highest, lowest, at closing. Paano ba natin to madedetermine? Kapag bullish o pataas ang isang candlestick, ang opening niya ay dito sa baba at ang closing niya dito sa taas. Itong mga wick simply means that this is the highest and this is the lowest price na inabot. Kabaligtaran naman niya yung bearish or yung red na candlestick. Ang opening niya ay dito sa taas at ang closing niya ay dito sa baba. Same idea sa wick. Ito ang lowest at ito ang highest na price na inabot niya. Alam mo ba na each candlestick ay nagre-represent ng oras? Prices are fractal. Kunwari, nasa 1 hour time frame ka. Ibig sabihin, ang isang candlestick ay nabuo ng isang oras bago siya mag-close. Paano kung nasa 30-minute time frame ka? Ibig sabihin, ang bawat candlestick ay 30 minutes ang katumbas. Tama yon. Nakita mo, mas dumami yung candle this time dito sa 30 minutes dahil yung kanina ay 1 hour time frame siya, ngayon naman ay nahati siya sa 30 minutes each time frame. So, paano nga ba natin malalaman kung malakas ang isang candlestick? Ang sabi dito, ang sign of strength is when the body is bigger than the wick. And conversely, the longer the wick shows a weaker candlestick. Ganito lang kasimple yan. Pag malaki ang body, ibig sabihin malakas ang bullishness or bearishness ng candle na yon. Tapos kapag mahaba naman ang wick, mahina ang pagka-bullish or pagka-bearish niya. Ganito ang galaw ng mga candles in the market para mas maintindihan nyo kung bakit nagkakaroon ng body at wick. Ito yung first example. Tumataas